Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong ghost hunting video na re-reakan. Ito ay kay Jay Costura naman, 'di ba? May request sa akin si Jacob eh. Nag-ano siya, pero nadaanan ko ito. Mukhang interesting itong ano na to. Dito muna tayo sa part 1, no. Dito sa yung may third eye. Bukas, promise bukas. Pero mukhang interesting itong yung may naglalakad daw sa attic. So, tingnan natin kung ano to. Um, Nararamdaman ko po na maraming tao dito sa bahay namin, bukod sa aming tatlo. May mga nakasilip sa mga bintana, Kay Sir J. Costura to ha. Kay Sir J. Costura. at saka may mga lumalakad sa attic namin, nagsasalita sila. Hindi nila ako pinapatulog. 3 months po yun, wala akong tulog, halos 24 hours. Ang attic, ano no? Ang attic yung sa taas ng bahay. Tama ba ako? Usually storage yan eh. 'Di ba? Gigets yung ko na attic. Kasi nag-aalaga ako ng mami ko. Kaya hindi na po ako natutulog. Pinaka-worst experience ko, yung ayaw ko siyang tulugan for yung safety ng anak ko at saka nanay ko. Hindi ko tinutulugan yon. Dumating sa point na ini-sprayan nila ako ng pampatulog. Pati anak ko, tsaka nanay ko, ini-sprayan nila ng pampatulog. Anong ini-spray ng pampatulog? What do you mean ini-spray ng pampatulog? Sino nag-i-spray ng pampatulog sa kanila? Apo. Titignan po natin kung ano ipapakita ng mga baraha. And unang-una bago tayo mag-start, gusto ko pong magpasalamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Apo. Ha? Sobra po. Yung paghinga ni Sir J. Costura, nagwi-whistle eh, no? Nagwi-whistle. So, sa pagpasok kasi namin, in-explain naman ni ate na ipagpapaumanhin daw muna namin yung medyo kalat kasi nga dumaan sila sa baha, yung bagong bagyo lang. So, hindi pa sila masyado nakapag-ayos talaga. Kaya, kung makikita nyo sa videos ay medyo hindi pa organized kasi sila tatlo lang po sila nakatira dito. And puro po sila babae lang. So ito ay dahil dun sa hunting sa bahay, no? I want you to focus. I want you to pick one card. Mukhang interesting to ah. Thank you. So, ikaw po ito. I'm hoping that that's a red card. Cut the cards into 3. Kuha po kayo ng 7 cards of total. Lagay niyo po dito.
Forward natin ha. Bago ko i-open ang baraha mo, ate, mag-a-ask muna tayo ng guidance, ha? So, this is you. Sana pula. Okay, so itim. So, medyo may fear talaga akong nakikita sa baraha mo. Parang pag Generic naman yun, kaya nga nagpakonsulta sa'yo eh. Sir J. Costura naman. Hindi, malay mo, yun naman talaga nabasa. Pero, hindi na, ano yun, kahit wala ka namang basahing baraha, generic naman, dahil may fear talaga, kaya nga kumonsulta sa'yo. andito ka sa sarili mong bahay, parang hindi ka komportable. Mapapansin mo ito. Diba? Ano yun, generic yun, man eh. I mean, wala namang unique dun eh. Gagalit kayo sa akin. Hindi, kahit na hindi siya magbasa kasi ng baraha, yung the fact na tumawag si ate kay Sir J. Costura dahil may nangyayari doon sa bahay nila, automatic na yan ay iisipin mo na ano na talaga yun. Meron talagang hindi ka panatagan doon sa may-ari ng bahay. Di ba? Okay. Sa unang baraha pa lang ay may mga pinapakita na ditong energy, no? Dalawang lalaki kasi pinapakita dito. So, may nararamdaman po ba kayo Sige, tanong. pagbukas ng pinto, pagbagsak, or minsan may naglalakad sa surroundings? Ito nakikita ko, kadalasan, ito observations ko lang naman, ano. Hindi ko naman kini-question, sige, hindi ko na questionin yung power ni Sir J. Costura. Pero every time na lang na magbibigay ng, magtatanong muna yan. 'Di ba? Kasi, ang ang reason, ang rationale bakit magtatanong muna siya para safe yung landing ng sasabihin niya. For example, ganito, no? Nasaan ang tatay mo? Halimbawa lang ha, ito kadalasan na napapansin ko sa mga readings niya. Nasaan ang tatay mo? Nasa bahay po. Kaya ako nakikita dito yung tatay mo na 'di ba parang mini-make sure niya muna na buhay ang tatay or bago niya isabi yung reading niya. Ayaw niya magkamali. Parang ganito, may nararamdaman ba kayo na sa akin, may inaano diyan, may baraha diyan na nagbibigay na sa'yo ng information. Why ask? 'Di ba? Hindi mo na lang ba pwede sabihin na dire-diretso? Kasi every time na lang na nagre-reading siya, magtatanong muna siya. Kahit sige, kumuha kayo ng ibang video niyan, random. Magtatanong muna yan bago niya sabihin yung reading niya. Ang sabi nung iba, yung mga hindi, confirmation lang naman yon. Bakit mo i-confirm? Wala ka bang tiwala doon sa sasabihin ng baraha sa'yo? Kailangan i-confirm muna. So kung wala kang tiwala, bakit nagre-read ka pa? Hindi naman pala katiwa-tiwala yung sasabihin ng baraha sa'yo, di ba? Yung mga yung tanong ng tanong, hindi, okay lang sana kung ang tanong mga after niya mag-read eh. Nakikita ko dito, ganito, okay pa to, maiintindihan ko pa to eh. Nakita ko dito, may hindi matahimik na kaluluwa na nanggugulo sa inyo. 'Di ba? Sabay magtatanong, totoo ba yung nasabi ko? Yun, okay yun. Pero yung may nararamdaman kayong tapos tingnan natin ha. So, may nararamdaman po ba kayong pagbukas ng pinto, pagbagsak, or minsan may naglalakad sa surroundings? Opo, meron po. Gaano po kadalas? Lagi po. Pagpasok ko po dito, nararamdaman ko dun sa kusina namin, nagugas ako ng pinggan o kamay. Naglalakad po dun. Okay. Parang pumapasok sila dun. Kasi this is This is so. Then, Diba? Kasi 'di ba? May abang na agad siya pag na-confirm niya. worry ko, May cut ba 'yon? ang wino-worry ko, 'Di ba may cut? Siguro may nasabi siyang hindi dapat. Ito rin ang problem pagka dapat hindi kinakat 'yon eh.
Titignan Ito ha, ang inararahan ko lang naman yung video. 'Di ba? Yung video lang naman. natin ate. Ha? So, dito, aalamin ko muna kung ito ba ay entity or spirits, no? Entity or spirits? 'Di ba when you say entity, ano ba entity? 'Di ba ang spirit uri din ng entity? Entity meaning. Ayan o, existence, being. Entity. Ang entity, ano eh. Ang spirit uri ng entity eh. Ba't mo sabing ito ay entity or spirit? Para mong sinabi na aalamin ko kung ito ay sakit or lagnat. Aalamin ko kung ito ay sakit or diabetes. 'Di ba? Ano ba naman? Hindi, nitpicking lang naman po, pero parang naman na syempre pinagkakatiwalaan ka ng tao tapos uri ng entity ang spirit, 'di ba? Ang spirit nga may ano pa eh, may classifications pa eh, bad, good or nature, 'di ba? Cut the cards into 3. Kuha po kayo ng Forward natin. ay na, may king pa rin. So, lalaki ang pinapakita sa akin itong energy. Puro itim. So, mapapansin nyo po, puro itim yan. So, ang energy na pinapakita dito, it's lalaki. So wala nang meaning 'yun, basta itim kulay lang yung tiningnan niya. Yung mga 9 of spades, wala nang meaning 'yun, basta itim lang talaga. So, sa pinapakita din sa akin dito, ate, worried ako kasi puro itim. Parang, hindi ka po ba pinag-uusapan sa lugar na to? Na pinag-uusapan po. So, Tinatanong muna. Cold reading 'yun eh. Kumukuha siya ng idea si Sir J. Costura. Hindi ka ba pinag-uusapan sa ano na to? parang iniisip na baliw ka or Opo. something. Paano mo tinitake yun? Wala eh. Interview to men eh. Supposed to be dapat ang nagbibigay ng information. Hindi, yung mga fan ni Sir J. Costura. Supposed to be ang nagbibigay ng information dapat si Miss J. Costura, di ba? Bakit siya yung tanong ng tanong? Parang nag-interview na ito, men eh. Hindi naman po totoo eh. Malakas po ang loob ko. Palaban po ako lagi. Kaya gusto ko mahuli po yung pumapasok dito sa amin. Hindi, ito ha. Sa point of view ng skeptic na nasa medical field, walang ibang makakapagsabi na okay ka hanggat hindi ka na-diagnose ng expert. Pwedeng psychologist or psychiatrist. Ano ba yung difference nung iba? Kailangang masuri ka muna eh. Kasi alam mo, yung mag-armchair diagnosis ako ng konti, armchair diagnosis to. Hindi naman ito formal diagnosis. Kasi yung psychiatric kasi, dinaanan ko rin naman yan sa pinag-aralan ko. Kasi pagka ganyan, parang mild form of paranoia yan eh. Yung laging, kilala niyo si Sita Astals? Tama ba yung name? Sita? Yung bossing ni Kevin Cosme sa Home Along Dariles. Tingnan nga natin. Si Sita Astals ba yung name nun? Nanonood kayo na Home Along Dariles. Actually, hindi ko na naabutan yun eh.
na naikwento lang sa akin, si Sita Astals, parang meron siyang ano eh, oo, Sita Astals. Parang ganyan siya, parang may, naging konsehal siya ng Manila, pero yung palaging sinasabi niya na, alam mo, parang inaano nila ako, may nagpaplano sa akin na anuhin. Sana ba yon? Na ano to eh, na interview ito eh, si Sita Astals eh. Hanapin nyo na lang yung video, ano, ganyan yung, kasi baka mamaya mag-branch out tayo sa ibang ano eh. Ganyan din siya, may form of paranoia siya. Yung paranoia kasi mental disorder yun eh. Yun yung parang lagi kang duda ng duda. Paranoid. 'Di ba? Yung pagiging paranoid minsan normal naman, pero yung kay Sita Astals talaga, yung pag kinakausap siya, pag ini-interview ka, tahimik ka lang kasi minomonitor tayo ng mga NBI. Yung mga ganon, yung parang may tililing na talaga. O yan, nakita mo yung ano, yung nakatingin sa akin na yan. Ano yan, agent yan ng ano, ng CIA. Yung mga ganon. 'Di ba? Parang yun ang nakikita ko dito eh. Pero feeling ko mild pa naman, mild form lang naman, or minsan yung sinasabi niya, hallucinations yun eh, auditory hallucinations ang tawag dun eh. Yung may nakikitang voices, ay may naririnig na voices na pinag-uusapan siya. Kasi ano yun eh, ang ano dapat diyan, ang masuri, yung mga kasama niya sa bahay, ganun din ba ang nararamdaman? Kasi nakaka-experience siya ng ano eh, yung may naglalakad daw, tapos may boses siyang naririnig. Parang siguro kaya niya na itanong, alam ko feeling ko kino-cold reading lang siya ni Jay Costura eh. Parang hindi naman yun talaga yung ano parang kinakapa ni Sir Jay Costura. Kasi dapat hindi ka nagtatanong diyan. Kasi base sa line of questioning ni Sir Jay Costura, parang hinuhuli niya kung may something si ate. Tamo ha? Yan. So, ang energy na pinapakita dito, it's lalaki. Oh. Yan. Pero sinasabi niya may lalaki, pero ngayon i-confirm niya. So, sa pinapakita din sa Actually, hindi nakakatulong ito eh. Lalo mong pinapalala yung kung meron man si ating ano no, dapat nagpasuri muna to eh. akin dito, ate, worried ako kasi puro itim. Parang, hindi ka po ba pinag-uusapan sa lugar na to? Na pinag-uusapan po. So, parang iniisip na baliw ka or Opo. something. Ano yun eh, feeling ko hindi naman sinabi ng baraha yun eh. Feeling ko sinasize up lang siya ni ano eh, ni Sir Jay Costura eh. Kasi alam mo naman sa tao yan pag may kakaiba. 'Di ba? Paano mo tinitake yun? Hindi naman po totoo eh. Malakas po ang loob ko. Palaban po ako lagi. Kaya gusto ko mahuli po yung pumapasok dito sa amin. No, 'di ba? Ang ano niya, may Snake. pumapasok tapos yung sinasabi, yung ini-sprayan sila ng pampatulog. Kaya nagtaka ako kanina, narinig ko, ini-sprayan ng pampatulog. Paano 'yun? Pumapasok tapos ini-sprayan sila ng pampatulog. 'Di ba tinanong ko kanina, mild form o ano to, paranoia. Tapos may auditory hallucinations pa na may naririnig na may naglalakad. Kailangan matanong yung mga kasama nila kung naririnig din ba yon. Kung hindi, auditory hallucinations yon, signs ng schizophrenia yan eh. Tingnan natin yung signs and symptoms ng schizophrenia. Schizophrenia. Tingnan natin yung mga signs and symptoms ng ano. Ayan o. Paranoid schizophrenia. Ang mga signs and symptoms.
Ito, armchair diagnosis lang to Hindi naman ako expert. Pero kung isa-search natin, yung tinatawag na paranoid schizophrenia is a type of schizophrenia that can cause person to have an altered perception of reality and experience paranoia. Ano yung mga yon? Persecution, yung palaging feeling niya. Alam niyo parang siya yung laging kinukrucify. Yung ano ibig ko sabihin? Parang pinipersecute siya lagi. 'Di ba? Yung ito, parang lagi siyang sinusundan, merong lumalason sa kanya or may nagpaplano against sa kanya. 'Di ba? Tapos pagdududa, yan. Delusions. 'Di ba? Hallucinations. May naririnig na boses or nakakakita ng mga bagay na na hindi naman nag-e-exist. 'Di ba? Yun yung signs and symptoms ng paranoid schizophrenia. Mukhang tayo dito sa parang may something si ate. Pero let's see kung makakakuha sila ng ng evidence. Naiintindihan ko. Kasi, sa atin naman, no, may mga karamihan kasi sa atin, mabilis manghusga eh. No? Hindi nila maiintindihan yung mga bagay-bagay kung hindi Kinukonsinti ni ni Sir J. Costura. 'Di ba? Kailangan mapasuri yan, men eh. After mapasuri yan, saka kayo magganyan sana. Kasi malalaman mo naman yan, malay mo siya lang ang nakakaramdam ng ganyang, yung ini-sprayan daw ng pampatulog, tapos tapos yung mga kasamaan niya hindi. Parang hindi nakakatulong ito eh. hindi sila ang nakakaranas. So, kailangan lakasan mo yung loob mo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit drain ang energy mo. Kasi halo-halo instead na nag-a-ask ka ng help, parang paano ka tutulungan kung mahirap paniwalaan yung sinasabi mo. Ang masakit pa doon is pagtatawanan ka at uhusgahan ka. Tama po. Ganun po So, talaga. lakasan mo ang Lakasan loob mo, ko po ate. talaga ang loob ko. Last set of the cards. Natin na minsan kung sino pa yung walang maitulong, sila pa yung malakas manghusga. Tama. Ako ba yung tinutukoy? O hindi ako yun Hindi mo kailangan iyakan sila. Opo, tama Okay. po. Kaya lang po, yung anak at ang nanay ko po, iniintindi ko lagi. Kailangan din isipin mo sila, no? Kailangan nila ako So, ako hindi ako naniniwalang may sira ka sa utak, ate. Kasi maayos kang kausap. Opo. Hindi naman You porkit can maayos understand ka usap no. Sir J. Costura, hindi ka expert. Kahit ako hindi ako expert, pero, men, wag mong sasabihin ganun. Paano kung talagang meron siyang something, di panghahawakan niya yung sasabihin mo. Delikado ito. Hindi, sabi ni J. Costura, wala daw akong sira sa ulo, si J. Costura na yung nagsabi. Ano ba? You can follow instructions. Yes. So, hayaan Hindi mo naman yung porkit mga nakaka-follow. taong Alam mo, Kasi may kabarkada ako sa toy hunting community. Nakakarinig din siya ng boses. Kaya maayos naman din siyang kausap. Alam niya yung logic eh. Pero talaga nakakarinig siya ng boses. Now, meron siyang maintenance ngayon. Nagpa-check up siya. Nagkaroon siya ng maintenance sa sa psychosis. Na psychosis ba? Tama ba? Basta meron siyang maintenance ngayon sa ganon. Hindi naman porkit nakakausap mo ng maayos, clear yan eh. Hindi ka naman expert eh. 'Di ba? hindi naman nila alam ang pinagdadaanan mo. Yes, opo. Hindi ko nila alam. Cut the cards into 3. Kuha ka ngayon ng last 12 cards of total. 12 po.
Ano to, dangerous itong ginagawa ni Sir Jay Costura. Panghahawakan niya na lang yan. 'Di ba? Sasabihin mong hindi ako naniniwala na may ano. Paano kung meron talaga? Kanina pa to pabalik-balik ang King at saka Jack. Hindi ba nagkakasakit dito yung anak mo or hindi ba siya yung parang biglang nagugulat? Tatanong na naman, 'di ba? Hindi nagkakasakit po. Dahil nakita ko kasi dito. Malang. Nagkakasakit po dito 'Di lagi. ba? Nagko-cold reading si Jay Costura eh. Wala naman siyang information na naibibigay eh. Siya ang binibigyan ng impormasyon ng ano, then magpapayo siya. 'Di ba? Ano na ba yung nai-reading ni Sir Jay Costura dyan? Yung dahil lalaki yung nagpaparamdam? Yun lang ba yon? Pero karamihan kasi ng information, ang nagbibigay yung nire-reading niya, hindi naman siya eh. Okay. So, you have the power, ate. You don't have to worry, ha? So, isong tayo mo. Sa ngayon, sa nakikita ko, hindi naman lumabas ang bad luck cards. So, maaari hindi naman sila harmful, pero kailangan ko pa rin pakiramdaman mamaya dahil iiwan kami ni ate dito ng hanggang madaling araw. So, ika-capture po namin ang mga kaya namin i-capture, ate. Capture ang kaya i-capture. So, lakasan mo po yung loob mo. Kami na po ang bahala nito. Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po. So, dun tayo sa part 2, no? Exciting ito, ah. Ito yung ghost hunting naman ni Sir Jay Costura. Doon sa part 2. Tingnan natin, ano ba mangyayari dito? May mga nakasilip sa mga bintana. May mga lumalakad sa attic namin. Dapat may interview mga kasamaan sa bahay ko na i-explain. Forward natin. Andito kami ngayon sa bahay nila ate, isa sa mga client ko. Mag-i-stay ako dito ng ilang oras hanggang madaling araw. Papakiramdaman ko yung bahay nila. And gusto ko din maranasan kung ano ang nararanasan ni ate. Kasi according sa mga baraha na ipinapakita sa akin, ay may nagpaparamdam or may mga tinatawag na kaluluwang hindi matahimik dito. So, malinaw sa mga baraha na may pinapakita sa akin na meron silang kasama dito na maring hindi nila nakikita, no? Sabi daw ng baraha. Kailangan ko din ma-check kung ako ba ay makaka-experience ng gagalawin ako or sasaktan ako. Samahan niyo ko ngayong gabi sa pag-stay sa bahay na to. So, samahan niyo ako ngayon. Akitin natin yung attic kasi sinasabi sa attic daw ang madalas na may naririnig Ganda ng bahay, no? naglalakad or O may kaya si maingay. ate. And-explain naman din sa akin ni ate na medyo magulo pa ang bahay dahil sila po ay binagyo. So, samahan niyo ako. Saan lugar kaya yan? Binaha eh. Baka Marikina or Bulacan. So, this is the attic area. May hagdan siya maliit. Ito na area is tinabakan dahil sa baha. So,
eto makikita nyo talaga na medyo matagal na siya nakalagay dito. So, dahan-dahan muna tayo. Mukhang mayaman eh, no? Ganda rin ng bahay. Oh my God. So, ito yung attic area nila. So, natatambakan na nga. Ngayon, maglalagay tayo ng isang camera dito na hahayaan lang natin na mag-rolling. And mag-iiwan din kami ng isang mic. Baka may makapture tayo. Ako, ano siya, no? Nag-ghost hunting. Wala bang initial reading man lang dun sa lugar kung ano man ang meron? Yan yung yah. Ano daw? Wait lang ah. Gumanan. Ilang minuto lang ay nakalipas, may naririnig na parang bulong. Pakinggan mabuti. Feeling ko sound yun sa ibaba eh. Yung yah, yung gano'n yung yah. Parang pwedeng dinrag yun na nag-ingay sa baba. Kasi wala namang pintuan talaga yung attic na yan pala. Tagusan yung di bali sana kung naka-shut yung door dyan. You know, may narinig akong boses pero feeling ko sa baba yun. Kung may mic na iniwan kayo, dapat alam namin kung saan nakaposisyon yung mic. Maaring sa taas ng aparador or hindi natin alam eh. Kasi kung ang gagamitin nyo ay yung external microphone lang nung maririnig nyo, kahit yung mga nagkukwentuhan sa baba, paano naman namin mamimake sure na hindi kayo nagkikwentuhan sa baba, di ba? You know, boses nga yata ni Sir J. Costura yun eh. Tamo ha. Sunod naman namin narinig ay isang tunog na parang may gumagalaw sa paligid. Dito.
Hindi siya paranormal eh. It could be anything kasi. Pinakiramdaman ko din ang paligid habang ako ang nakapikit na nakahiga. Tutulog si Sir J. Costura. Pakiramdam ko ay parang may nakadungaw sa akin habang ako ay nakapikit. So, andito kami sa isang room ngayon. Makikita natin, most of the collections daw ay andito. Collections ng mama niya. Pasukin na. Bakit ko na po yan? Ano na po yan? Hinakot ko na lahat. Mahilig sa parang laruan yung ano. Uy, ang ganda nito. Oh. Sino po nagsisiman sa inyo? Wala po. Hulaan mo. Ba't di mo nahulaan na may seaman dyan sa inyo? Po yan, punong-puno po yan. Punong-puno to niyo. Opo, punong-puno yan ang collection. Bakit parang mahilig kayo sa mga castle ate? Ano, padala po nung Anong tanong? Cold reading. Cold reading. kapit ko sa mother ko. Okay. Kinunan din namin ng video ang isang parte ng bahay. Habang nire-review ng aking editor ang video, may nakita kay kulay puti at bilog ang lumusot sa may poster. Tingnan nga natin. Ulit nga. Sabi niya, hindi namin matukoy kung ano ang bagay na yon, subalit may paniniwala na isa itong orb. Di ba psychic ka? Ba't di mo matukoy? Kung spirit yon, ba't di mo matukoy? Pero to be fair ha, to be fair, I don't know. Bigla na lang gumanon. Hindi ko naman masasabi na ano yon na dust yon kasi kung dust yung manggagaling saan. Biglang out of nowhere umappear siya eh. Kung hindi edited yun ha. Ngayon, yung sinasabi dito na hindi namin matukoy kung ano yung bagay. Eh ano pang silbi ni Sir J. Costura, di ba psychic yun? Supposed to be niya, dapat alam niya yon kung ano yon. No, this is wrong. Ang mga orbs ay kadalasang itinuturing na mga espiritu. Wrong. Ang orbs kasi, ano yan? Description yan. Ano ba ang meaning ng orb? 'Di ba? Ito dapat ang maintindihan. Hindi naman porket orb ay multo na. Ano ba ang meaning ng orb? Orb, para maintindihan ng lahat, ano? Orb meaning. Ang meaning ng orb, ito ha, something that is shaped like a ball. For example, the sun or moon. Orb yun. Ang orb kasi, mga kababayan ko, description yon. May nakita akong orb. It doesn't mean na espiritu na agad yon. Dinidescribe mo lang yung shape. Kumbaga, orb. Pwede kasi ang orb, pwedeng spirit nga naman. Pwedeng pwedeng insekto, pwedeng dust. 'Di ba? Pero hindi naman nangangahulugan na pag orb ay espiritu na agad.
Yan o, spherical or a globe. Di ba? Enclosed. Di ba? Parang ganito yan eh. May nakita akong shadow. Hindi naman porkit nakita mo yung shadow ay multo na yon. May shadow kasi na shadow, may shadow katulad nito, no? Yung kamay ko, 'di ba? Nakikita niyo yung sa baba, may shadow yung kamay ko. Hindi naman multo 'yan eh. Shadow ng kamay ko 'yan eh. Hindi naman pag sinabing orb ay multo na agad, hindi naman sinabi na pag shadow ay ano na agad. Dinidescribe lang yung nakita. 'Di ba? Hindi naman description 'yon. Na hindi pa natin naiintindihan o isang pagpapakita ng mga katutubong espiritu. Yun nga ang role ng psychic para maintindihan. Di ba? Hindi nga mapoprove na wala naman kayo nilabas sa EMF reader doon. Hindi naman natin mapoprove na energy talaga yon. Malay mo, glitch lang yun ng sensor ng camera. Pwede. Di ba? So, yun na yun. Satisfied kayo dun sa dun sa investigation ni Sir J. Costura? Puro mga eh. Hindi, huwag kayo magagalit. May conclusive ba dun sa inano niya? Wala namang conclusive dun sa evidence na inano niya eh. Hindi niya nga bilang isang psychic, hindi niya nga ma-confirm kung ano yung nakita na yun eh. 'Di ba? Wala ngang cleansing na nangyari eh. Anyway, 'di ba? Pero kung maniniwala kayo diyan, go ahead. Maniwala kayo diyan, wala namang pong problema. 'Di ba? Pero sa akin, wala namang groundbreaking doon sa nangyari eh. Nag-iwan sila ng walang 'di ba? Hindi ko na nga maituring ng evidence. Pwede pa yung orb daw, hindi ko ma-explain kung paano lumitaw 'yon, pero feeling ko na-explain yun eh. 'Di ba? Kasi ito, kung sakali may magpakita man doon may magpakita man doon sa camera na yon, dapat mararamdaman ng psychic yun eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, bahala po kayo Basta ako walang naitulong, walang resolution yung video. Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.